dating Pangulo. Again, i-reiterate namin ang aming posisyon that is entitled to his own personal observation and opinion. In the same manner, ang Chief Justice ay may kanyang deklarasyon at opinion. Huwag po nating masamain yun. In fact, makikita nyo na highlight lamang ang mga pahayag ng dalawang tao, ng dalawang public officer nito because matataas ang kanilang katungkulan. And ang mga statement nila ay tama, nakakapekto ng opinion ng mga nakikinig. So, ang masasabi natin dito siguro, we must be more discerning. Tayo na po, mga mamamayan. Kasi mahirap naman sabihin natin sa kanila, uy, tumigil ka po. O sa Chief Justice, tumigil ka po. O sa Pangulo, kasi po may sarili silang views on the matter. So siguro tama lang maging mapanuri tayo para maka-arrive tayo ng proper na conclusion. In fact, kung idadagdag ko, hindi ko rin kasi sila masisisi magbigay ng opinion eh. Sila magkabila. Si Chief Justice, for example, bago pa po magpasko ng 2011, bago po mag-25, eh bugbog na ho yan sa periodiko, sa TV, sa radyo. Sa bawat araw na lang pong ginawa ng Diyos, pag bubuksan mo ang periodiko, alam mo pong nandun siya. Siguro, hindi na siya nagtataka pag gigising siya na meron na namang balita ukol sa kanya. Kwento, storya na nasa TV at nasa radyo. Siguro naman po kung makapag-react siya o magdeklara, ay hindi naman po siguro masama yun bilang tao. Kasi po tao, nakakaramdam din, siguro at some point, gusto ihinga rin, at the same time, yung buong pamilya niya po sakop na rin dito eh. So siguro po yung naintindihan ko yung concern ninyo, tama po yun, na yung silang dalawa ay nagbibigay ng statements, pero siguro sa atin naman, mga kababayan, eh maging mas mapanurin tayo to be able to discern kung ano dapat ang tanggapin natin. Balik lang po ako dun sa bank document, sa leaked bank document. May sinasite nga rule si Senator Santiago kanina sa kanyang manifestation na parang kung hindi nila matukoy yung source ng dokumento, parang sila na yung nagnakaw. Hindi po ba enough basis na yun para i-pursue yung charges against Congressman Umali and Banal? Yun yung tama po yun, no? Ngunit katulad nga po ng lagi namin inuulit dito, hindi pa po sila tapos magpaliwanag. So far as Congressman Banal, hindi pa ho siya tapos magpaliwanag. Kay Congressman Umali naman po, tapos na. Ngunit tingnan pa ho natin sapagkat hindi pa naman tapos ang testimonya ng mga testigo ng PS Bank. Kasi makakapag-arrive lang naman ho tayo ng conclusion whether or not this was leaked or this was falsified pag natapos na po yung testimonya nila. But be that as it may, tama po, kami po yung naniniwala dun sa sinabi ni Senator Judge Miriam. In fact, kasama na po yan sa mga pagsusuri namin. And when we told you last Friday that we are really seriously considering the filing of criminal and all other charges against the perpetrators, no, we are really in that direction. Karagdagan lang po ukol doon sa katanungan ninyo, no? Yung tinukoy ni ating Senator Judge Miriam, yun po ay tinatawag na disputable presumption. Sa batas po, under Rule 131 ng Rules of Court, ang tawag po sa binanggit ng ating Senator Miriam is yung disputable presumption. Ano po ba ang ibig sabihin niyon? Di po ba binasa niya, sinabi niya kanina, ang taong nakitang humawak o huling may hawak ng nakaw ay siyang nagnakaw. Ang taong huling may hawak ng isang forged document ay siya ang nag-forge nito. Ano pong ibig sabihin niyang pinagsasabi natin disputable presumption? Ang ibig po sabihin nito, ang burden ay nasa kabila, nasa prosecution na paliwanag o i-dispute ang presumption na ito. Dapat po i-dispute nila na hindi po ganyan, hindi po kami gumawa ng forgery, hindi po kami nag-introduce niyan. Ang burden po ay sa kanila. Yan po ay kailangan nilang gawin. Pag hindi po nila naipaliwanag yan, the disputable presumption stakes, tumatayo po. Yung Foreign Currency Deposit Act, no? So malinaw yan, linawin lang natin, no? So nasa sa atin na po ngayon, paano ho natin mauunawaan yung sitwasyon. Ngunit ito ho yung batas, ito yung naging interpretasyon ng batas, at ito yung mga facts na nilalatag sa atin ngayon, no? So pagkatapos ho ng lahat ito, dun ho tayo ngayon magkaroon ng conclusion. Kung meron bang pagkakasala o wala. Kung may pagkakasala, kailangan ho natin ipuso yan. Kung wala naman hong pagkakasala, then usad na ho tayo. Doon na ho tayo sa next stage. Ano ho ba ang susunod na kailangan pag-usapan? Okay po. Maraming salamat po.